May buhay na walang hanggan ka na ba? Ang Biblia ay naglalahad ng malinaw na landas tungo sa buhay na walang hanggan. Una, dapat nating kilalanin na tayo ay nagkasala laban sa Diyos, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 3:23. Lahat tayo ay nakagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, na ginagawa tayong karapat-dapat sa kaparusahan. Dahil ang lahat ng ating mga kasalanan ay laban sa isang walang hanggang Diyos, isang walang hanggang kaparusahan lamang ang sapat, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Roma 6:23. Gayunpaman, si Jesucristo, ang walang kasalanan, unang Pedro 2:22, ang walang hanggang anak ng Diyos, ay naging isang tao, Juan 1:1-14, at namatay upang bayaran ang ating kaparusahan. Ngunit tinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Roma 5:8. Namatay si Jesucristo sa krus. Juan 19:31-42. Tinanggap ang parusang nararapat sa atin. 2 Korinto 5:21. Pagkaraan ng 3 araw, nabuhay siya mula sa mga patay. 1 Korinto 15:1-4, na nagpapatunay ng kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. 1 Pedro 1:3. Sa pamamagitan ng pananampalataya, dapat nating baguhin ang ating pag-iisip tungkol kay Kristo, kung sino siya, kung ano ang kanyang ginawa, at bakit para sa kaligtasan. Gawa 3:19. Kung ilalagay natin ang ating pananampalataya sa kanya, nagtitiwala sa kanyang kamatayan sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan, tayo ay patatawarin at tatanggap ng pangako ng buhay na walang hanggan sa langit. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Roma 10:9. Ang pananampalataya lamang sa natapos na gawain ni Kristo sa krus ang tanging tunay na landas patungo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Efeso 2:8-9. Kung gusto mong tanggapin si Jesucristo bilang iyong tagapagligtas, narito ang isang halimbawang panalangin. Tandaan, ang pagsasabi ng panalangin ito o anumang iba pang panalangin ay hindi magliligtas sa iyo. Ang pagtitiwala lamang kay Kristo ang makapagliligtas sa iyo mula sa kasalanan. Ang panalangin ito ay isang paraan lamang upang ipahayag sa Diyos ang iyong pananampalataya sa Kanya at pasalamatan siya sa pagbibigay para sa iyong kaligtasan. Diyos, alam kong nagkasala ako sa iyo at nararapat na parusahan. Ngunit kinuha ni Jesucristo ang parusang nararapat sa akin upang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya ay mapatawad ako. Inilalaga ko ang aking tiwala sa iyo para sa kaligtasan. Salamat sa iyong kamangamanghang biyaya at kapatawaran, ang kaloob ng buhay na walang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.